Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 101. Lumang Tipan, Deuteronomy 15, Deuteronomy 16:1-20. Sa katapusan ng bawat 7 taon, dapat ninyong kanselahin ang mga utang. Ito ang paraan ng pagpapalaya, ang lahat ng nagpapautang ay kanselahin ang alinmang pinautang sa kanyang kapitbahay o kanyang kapatid, hindi na niya ito hihijin dahil ang pagkakansela ni Yahweh ng mga utang ay nahayag na. Maaari ninyong hingin ito mula sa isang dayuhan, pero anuman ang nasa inyong kapatid na inyong pag-aari ay dapat nang bitawan ng inyong kamay. Ganoon pa man, wala dapat sa inyo ang mahirap, sapagkat tiyak na pagpapalain kayo ni Yahweh sa lupain na ibibigay niya sa inyo bilang isang pamana para angkinin, kung masigasig lamang kayong makinig sa boses ni Yahweh na inyong Diyos, para sundin ang lahat ng mga kautusan na ito na aking sinasabi sa inyo sa araw na ito. Pagpapalain kayo ni Yahweh na inyong Diyos, ayon sa ipinangako niya sa inyo, magpapautang kayo sa maraming mga bansa, pero hindi kayo hihiram, mamumuno kayo sa maraming mga bansa, pero hindi nila kayo pamumunuan. Kung may isang taong mahirap sa inyo, isa sa inyong mga kapatid, saan man sa loob ng inyong mga tarangkahan sa lupain na ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos, hindi dapat ninyo patigasin ang inyong mga puso ni isara ang inyong kamay mula sa inyong mahirap na kapatid, pero dapat ninyong tiyakin na bukas ang inyong kamay sa kanya at tiyaking pautangin siya ng sapat para sa kanyang kailangan. Mag-ingat kayo sa pagkakaroon ng isang masamang pag-iisip sa inyong puso, sa pagsasabing, ang ika-7 taon, ang taon ng pagpapalaya, ay malapit na, para hindi kayo maging maramaw patungkol sa mahirap ninyong kapatid at walang maibigay sa kanya, baka siya ay umiyak kay Yahweh tungkol sa inyo, at maging kasalanan ito para sa inyo. Dapat ninyong tiyaking magbigay sa kanya, at hindi dapat magdamdam ang inyong puso kapag magbibigay sa kanya, dahil ang kapalit nito ay pagpapalain kayo ni Yahweh na inyong Diyos sa lahat ng inyong mga gawain at sa lahat ng paglalagyan ng inyong kamay. Dahil hindi kailanman mawawala ang mahihirap sa lupain, kaya sinasabi ko ito sa inyo, dapat ninyong tiyaking bukas ang inyong kamay sa inyong kapatid, sa mga nangangailangan sa inyo, at sa mga mahihirap sa inyong lupain. Kung ang inyong kapatid ay isang Hebreyong lalaki o isang Hebreyong babae, ay binenta sa inyo at pinaglingkuran kayo ng 6 na taon, kung gayon sa ika-7 taon dapat ninyo siyang palayain. Kapag hinayaan ninyo siyang makalaya, huwag ninyo dapat siyang hayaan na makaalis na walang dala. Dapat magbigay kayo ng masagana sa kanya mula sa inyong kawan, mula sa inyong giikan ng palapag, at mula sa inyong pigaan ng ubas. Dahil pinagpala kayo ni Yahweh na inyong Diyos, dapat kayong magbigay sa kanya. Dapat ninyong alalahanin na kayo ay mga alipin sa lupain ng Ehipto, at si Yahweh na inyong Diyos ang tumubos sa inyo, kaya sinasabi ko sa inyo ngayon na gawin ito. Mangyayari ito kung sinabi niya sa inyo, hindi ako lalayo sa inyo, dahil minamahal niya kayo at ang inyong tahanan, at dahil siya ay nasa mabuting kalagayan kasama ninyo, kung gayon dapat kayong kumuha ng isang pambutas at itusok ito sa kanyang tainga sa isang pintuan, at siya ay magiging lingkod ninyo habang buhay. At gagawin rin ninyo ito sa inyong aliping babae. Hindi dapat maging mahirap para sa inyo na siya ay palayain mula sa inyo, dahil pinagsilbihan niya kayo ng 6 na taon at binigyan ng dobleng halaga ang inupahang tao. Pagpapalain kayo ni Yahweh na inyong Diyos sa lahat ng inyong mga gagawin. Dapat ninyong ihandog kay Yahweh na inyong Diyos ang lahat ng mga panganay na lalaki sa inyong mga alagang hayop at sa inyong kawan, hindi kayo magtatrabaho gamit ang inyong panganay na alagang hayop, ni gupitan ng panganay sa inyong kawan. Dapat ninyong kainin ang panganay na lalaki sa harapan ni Yahweh na inyong Diyos taon-taon sa lugar na pipiliin ni Yahweh, kayo at ng inyong sambahayan. Kung ito ay may anumang kapintasan, halimbawa, kung ito ay pilay o bulag, o mayroon kahit anong kapintasan, hindi ninyo dapat ito ialay kay Yahweh na inyong Diyos. Kakainin ninyo ito sa loob ng inyong mga tarangkahan, dapat itong kainin ng taong marumi at malinis, tulad ng pagkain ninyo sa isang gasol o isang USA. Huwag ninyo kainin ang dugo nito, kailangan ninyong ibuhos ang dugo nito sa lupa tulad ng tubig.
Tandaan ang buwan ng Abib, at panatilihin ang Pasko para kay Yahweh na inyong Diyos, sapagkat sa buwan ng Abib dinala kayo ni Yahweh na inyong Diyos palabas ng Ehipto sa gabi. Iaalay ninyo ang Pasko para kay Yahweh na inyong Diyos gamit ang ilan sa mga kawon at mga alagang hayop sa lugar na pipiliin ni Yahweh bilang kanyang santuaryo. Kakain kayo ng tinapay na walang lebadura kasama nito, 7 araw kakain kayo ng tinapay na walang lebadura kasama nito, ang tinapay ng dalamhati, dahil mabilis kayong lumabas mula sa lupain ng Ehipto. Gawin ninyo ito sa lahat ng araw ng inyong buhay para inyong maisip ang araw na kayo ay nakalabas mula sa lupain ng Ehipto. Dapat walang makitang lebadura sa inyo sa bawat hangganan sa ika-7 araw, ni kahit anong karne na inyong ialay sa gabi sa unang araw na manatili hanggang umaga. Hindi ninyo maaaring ialay ang Pasko sa loob ng alinman sa inyong mga tarangkahan ng inyong lungsod na ibibigay ni Yahweh na inyong Diyos. Sa halip, mag-alay sa lugar na pipiliin ni Yahweh bilang kanyang santuaryo. Doon ninyo isasagawa ang pag-aalay ng Pasko sa gabi at sa paglubog ng araw, sa panahon ng taon na kayo ay nakalabas ng Ehipto. Dapat ninyo itong ihawin at kainin sa lugar na pipiliin ni Yahweh na inyong Diyos, kinaumagahan kayo ay babalik at pupunta sa inyong mga tolda. Sa loob ng 6 na araw kayo ay kakain ng tinapay na walang lebadura, sa ika-7 araw magkaroon ng isang taimtim na pagtitipon para kay Yahweh na inyong Diyos, sa araw na iyon hindi kayo dapat magtrabaho. Bibilang kayo ng 7 linggo para sa inyong sarili, dapat ninyong simulan ang pagbibilang ng 7 linggo sa oras na inyong simulang ilagay ang karit sa nakatayong butil. Dapat ninyong ipagdiwang ang pista ng mga linggo para kay Yahweh na inyong Diyos kasama ang inyong ambag para sa kusang loob na handog mula sa iyong kamay na inyong ibibigay, ayon sa pagpapala sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Kayo ay magsasaya sa harapan ni Yahweh na inyong Diyos, kayo, inyong anak na lalaki, inyong anak na babae, inyong lalaking tagapaglingkod, inyong babaeng tagapaglingkod, ang Levita na nasa loob ng mga tarangkahan ng inyong lungsod, at ang mga dayuhan, ang mga ulila, at ang mga balo na nasasakupan ninyo, doon sa lugar na pipiliin ni Yahweh na inyong Diyos para sa kanyang santuaryo. Isaisip ninyo na kayo ay naging isang alipin sa Ehipto. Dapat ninyong sundin at gawin ang mga batas na ito. Dapat ninyong ipagdiwang ang pista ng mga kanlungan ng 7 araw matapos ninyong malikom ang ani mula sa inyong giikang palapag at mula sa pigaan ng ubas. Kayo ay magagalak sa panahon ng pista, kayo, inyong anak na lalaki, inyong anak na babae, inyong lalaking tagapaglingkod, inyong babaeng tagapaglingkod, ang Levita, ang mga dayuhan, ang mga ulila at ang mga balo na nasa inyo, na nasa loob ng inyong mga tarangkahan. Sa loob ng 7 araw dapat ninyong sundin ang pista para kay Yahweh na inyong Diyos sa lugar na pipiliin ni Yahweh, dahil pagpapalain kayo ni Yahweh na inyong Diyos sa lahat ng inyong ani at sa lahat ng gawain ng inyong mga kamay, at dapat kayo ay lubusang masiyahan. 3 beses sa isang taon, ang lahat ng inyong kalalakihan ay dapat magpakita sa harapan ni Yahweh na inyong Diyos sa lugar na kanyang pipiliin, sa pista ng tinapay na walang lebadura, sa pista ng mga linggo, at sa pista ng mga kanlungan, at hindi sila makikita sa harapan ni Yahweh na walang dala. Sa halip, ang bawat tao ay magbibigay ayon sa kanyang kakayahan, para malaman ninyo ang pagpapalang ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Dapat gumawa kayo ng mga hukom at mga opisyal sa loob ng lahat ng inyong mga tarangkahan ng lungsod na ibibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos, sila ay kukunin mula sa bawat mga lipi ninyo, at dapat sila ay humatol sa mga tao ng may matuwid na paghatol. Hindi ninyo dapat pilitin ang katarungan, hindi dapat kayo magpakita ng pagpanig ni kumuha ng suhol, dahil ang isang suhol ay bumubulag sa mga mata ng matalino at sumisira sa mga salita ng matuwid. Dapat ninyong sundin ang katarungan, sa katarungan lamang, para kayo ay maaaring mamuhay at manahin ang lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Bagong tipan. Luke 13:31-35, Luke 14:1-14. Hindi nagtagal, may ilang mga parisong dumating at sinabi sa kanya, "Pumunta ka at umalis dito dahil nais kang patayin ni Herodes." Sinabi ni Jesus,
pumunta kayo at sabihin sa asong gubat na iyon, tingnan mo, nagpapalayas ako ng mga demonyo at nagpapagaling ako ngayon at bukas, at sa ikatlong araw ay maaabot ko ang aking layunin. Gayunman, kinakailangan na ako ay magpatuloy ngayon, bukas at sa susunod na araw, sapagkat hindi katanggap-tanggap na pumatay ng isang propeta sa labas ng Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay ng mga propeta at bamabato sa mga ipinadala sa iyo. Kay dalas kong ninais na tipunin ang iyong mga anak tulad ng pagtitipo ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ngunit hindi mo ito ninais. Tingnan mo, iniwan ang iyong bahay. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo ako makikita hanggang sabihin mo, pinagpala siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon. Nangyari sa isang araw ng pamamahinga, nang pumunta si Jesus sa bahay ng isa sa mga pinuno ng mga Pariso upang kumain ng tinapay, na minamanmanan nila si Jesus. Masdan ito, doon sa kanyang harapan ay may isang lalaking nagdurusa dahil sa pamamanas. Tinanong ni Jesus ang mga dalubhasa sa kautusan ng Hudyo at ang mga Pariso, naaayon ba sa batas na magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Ngunit nanatili silang tahimik, kaya hinawakan siya ni Jesus, pinagaling siya at pinaalis. Sinabi niya sa kanila, sino sa inyo ang may isang lalaking anak o isang baka na kapag mahulog sa balon sa araw ng pamamahinga, ang hindi kaagad mag-aahon sa kanya? Hindi sila nakapagbigay ng sagot sa mga bagay na ito. Nang mapansin ni Jesus kung paano pinili ng mga inanyayahan ang mga upuang pandangal, nagsabi siya ng isang talinghaga, sinasabi sa kanila, kapag inanyayahan ka ng isang tao sa isang kasalan, huwag kang umupo sa mga upuang pandangal dahil maaaring may isang taong naanyayahan na mas pinararangalan kaysa sa iyo. Kapag dumating ang taong nag-anyaya sa inyong dalawa, sasabihin niya sa iyo, ibigay mo sa taong ito ang iyong upuan, at sa kahihiyan lilipat ka sa kabababaang dako. Ngunit kapag ikaw ay inanyayahan, pumunta ka at umupo sa kabababaang dako, upang kung dumating ang taong nag-anyaya sa iyo, maaari niyang sabihin sa iyo, kaibigan, lumipat ka sa mas mataas. At ikaw ay mapararangalan sa harapan ng lahat ng kasalo mo sa hapag. Sapagkat ang bawat nagmamataas ay maibababa at siya na nagpapakababa ay maitataas. Sinabi rin ni Jesus sa taong nag-anyaya sa kanya, kapag naghanda ka ng pananghalian o hapunan, huwag mong anyayahan ang iyong mga kaibigan, o ang iyong mga kapatid, o ang iyong mga kamag-anak o ang mga mayayaman mong kapitbahay, sapagkat maaari ka din nilang anyayahan at ikaw ay mababayaran. Ngunit kapag ikaw ay maghahanda ng salo-salo, anyayahan mo ang mga mahihirap, ang mga lumpo, ang mga pilay, at ang mga bulag, at ikaw ay pagpapalain dahil hindi ka nila mababayaran. Sapagkat ikaw ay mababayaran sa muling pagkabuhay ng mga matuwid. Mga awit, Psalm 44 is the 1-12. Narinig ng aming mga tainga, O Diyos, ang sinabi ng aming mga ninuno sa amin tungkol sa ginawa mo sa kanilang mga araw, noong unang panahon. Pinalayas mo ang mga bansa gamit ang iyong kamay, pero itinanim mo ang aming bayan, pinahirapan mo ang mga tao, pero ikinalat mo ang aming bayan sa buong lupain. Dahil hindi nila nakuha ang lupain para maging ari-arian nila sa pamamagitan ng sarili nilang espada, ni ang kanilang sandata ang nagligtas sa kanila, kundi ang iyong kanang kamay, ang iyong bisig at ang ningning ng iyong mukha, dahil sinang-ayunan mo sila. O Diyos, Ikaw ang aking hari, pamahalaan mo ang tagumpay para kay Jacob. Sa pamamagitan mo, ibabagsak namin ang aming mga kalaban, sa pamamagitan ng iyong pangalan, tatapakan namin silang mga tumitindig laban sa amin. Dahil hindi ako nagtitiwala sa aking pana, ni sa aking espada na ililigtas ako. Pero iniligtas mo kami mula sa aming mga kalaban at inilagay sa kahihiyan ang mga napupuot sa amin. Ang Diyos ang aming ipinagmamalaki buong araw, at magpapasalamat kami sa iyong pangalan magpakailanman. Pero ngayon, kami ay iyong itinapon, at dinala kami sa kahihiyan, at hindi mo na sinasamahan ang aming mga hukbo.
Pinaatres mo kami mula sa aming kalaban at ang mga napupuot sa amin ay kinamkam ang yaman para sa kanilang mga sarili. Ginawa mo kaming tulad ng tupa na nakalaan para kainin at ikinalat kami sa mga bansa. Ipinagbili mo ang iyong bayan para sa wala, hindi mo napalago ang iyong kayamanan sa paggawa nito. Ama naming nasa langit, habang kami ay nagmumuni-muni sa iyong mga utos sa Deuteronomio, naalala namin ang iyong panawagan sa kabutihang loob at katarungan sa aming mga pamayanan. Nakikita namin sa Lucas kung paano nagdalamhati si Jesus para sa mga tumatalikod sa iyong pag-ibig, ngunit inaanyayahan niya kaming yakapin ang kababang loob at paglilingkod sa hapag. Panginoon, naway hindi namin makalimutan ang mga aral ng Awit Kapitulo 44, na nagsasalaysay ng aming mga pakikibaka at ang pangangailangan ng iyong pagliligtas. Tulungan mo kaming buksan ang aming mga puso sa mga nangangailangan, magpakita ng habag tulad ng ginawa ni Kristo, at magtiwala sa iyong pagkakaloob sa bawat pagsubok. Hayaang ang iyong karunungan ang gumabay sa bawat hakbang namin. Amen.